Ang Premier Volleyball League ay magdaraos na ng kanilang unang rookie draft sa July 6. Layunin nitong magdala ng mga bagong talento at mapabuti ang kompetisyon sa liga at maging patas sa lahat ng kupunan. Kaya nakaka-excite at kaabang-abang ang kaganapang ito dahil dito malalaman natin kung saan mapapadpad ang pinakamagaling at pinaka-iniidolo ng karamihan. Tara at alamin natin ang mga detalye. Pero, if ever man napapasok na sa Pro League sina Belen at Solomon, saan kaya silang kupunan mapupunta, no? Lalo na si Thea Gagate. Saan kaya sila mapapadpad? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Bago tayo pumasok sa proseso ng draft, pag-usapan muna natin ang kamakailang PVL All-Filipino Conference. Ang Creamline ang nagwagi bilang kampiyon na nagtala ng kanilang ika-4 na sunod na All-Filipino Conference Championship at ika-8 korona sa kabuuan. Ngayon, ating talakayin ang proseso ng draft. Ang proseso ng draft ay magbibigay daan sa mga kupunan na pumili ng mga manlalaro na hindi pa nakapaglaro sa liga. Ang ranking ng pagpili ay matutukoy sa pamamagitan ng isang lottery para sa unang round at isang reversed ranking batay sa mga nakaraang All-Filipino Conference standings para sa mga sumusunod na round. Ito ay nagbibigay ng patas na proseso ng pagkuha at maiwasan ang mga labanan ng presyo sa pagitan ng mga kupunan. Dahil syempre, kawawa talaga yung team na walang masyadong budget. At upang pigilan ang tanking, kung saan ang mga kupunan ay sadyang nagpapatalo ng mga laro upang makakuha ng mas mataas na draft pick, hindi agad ito ibibigay ng draft lottery ang pinakamataas na pick sa pinakamahinang kupunan. Sa halip, ang lottery ay nakatakdang gawin sa June 24 at ang kupunan na may pinakamahinang record ay ang strong group ang may 40% na tsansa na makakuha ng unang pick. Susundan ito ng Capital One na may 30%, Galleries na may 20% at ang Farm Fresh na may 10%. At matapos ang Creamline at Chocomucho, ang mga kupunan ay nakarango ayon sa sumusunod: Petrogas, Cheritigo, PLDT, Signal, Akari, Nextled, Farm Fresh, Galleries Tower, Capital One at Strong Group. Ang mga sumusunod na round ay susundan ang reversed ranking ng All-Filipino Conference standings kung saan ang kupunan na may pinakamahinang record ang pipili ng una. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kwalifikasyon at proseso ng aplikasyon para sa draft. Ang mga aplikante ay dapat na hindi bababa sa 21 years old bago mag-December 31, 2024. At para malinaw sa lahat, walang pangangailangan para sa karanasan sa paglalaro sa kolehiyo o akademikong kwalifikasyon. At ang mga aplikanteng Filipino foreign ay dapat magkaroon ng Philippine passport bago ang deadline ng pagpasa ng mga kinakailangang dokumento sa May 31. Lahat ng aplikante ay dapat mag-fill up ng online form sa pvl.ph/draft at mag-submit ng karagdagang mga kinakailangang dokumento sa draft at pvl.ph. Ang huling araw para sa pag-atras ng aplikasyon ay sa June 12. Ang unang listahan ng mga aplikante ay ipapahayag sa June 14 at ang draft lottery ay nakatakdang gawin sa katapusan ng araw ng aplikasyon. Ang mga manlalarong napili sa draft ay dapat tumanggap ng qualifying offers mula sa kanilang mga kupunan sa loob ng 15 days. Ang mga unang pick ay dapat bigyan ng hindi bababa sa 3 taong kontrata, samantalang ang mga sumusunod na round ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 taong kontrata. Ang mga hindi napili sa draft na pumirma sa mga kupunan ay dapat tumanggap rin ng hindi bababa sa 1 kontrata para sa isang conference. At bago ang draft, lahat ng aplikante ay dapat dumalo sa PVL Rookie Draft Combine. Ito ay 2 araw na kaganapan. Ang mandatory kaganapang ito ay kasama ang mga pagsukat ng katawan, medikal na pagsusuri, interviews, mga pagsusulit sa atletismo at mga scrimmages na binabatayan ng mga coach at opisyal. Ang combine ay nakatakdang gawin sa June 25 to June 26 at malaki ang impluwensya nito sa assessment at pagpili ng mga aplikante. At iyan ang ating pagtalakay sa nalalapit na PVL Rookie Draft. Exciting na makita ang mga bagong talento na lilitaw at magpapakilala sa PVL. Siguraduhin manatili sa ating channel para sa iba pang mga balita at update. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.
At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga balita at update sa mundo ng volleyball sports. At tulad ng dati, mag-iwan ng inyong saloobin at komento sa ibaba kung sino-sino mga manlalaro na akma sa isang kupunan. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. But wait, huwag ka munang umalis dahil pwede ka magkaroon ng 5% discount sa Pop Cases PH pag ginamit mo ang Joust Valley 77 code para magkaroon ng customized phone case para sa paborito niyong player at team sa volleyball. Kaya, kuha ka na! Kailangan ko ng pasahat. Dile-demand ko to. Sige lang. Let's go. Sa ngalan ng X squared. Baka kaya ako dito. Y squared. Equals. Sige, isom nyo. Ikaw na. Walang ikaw na. Plus y equals. Walang ang square dito eh. Kami actually ni Kiko yon yung from 1-4. So, wala lang. Kung saan tayo yung wala namin kayo. Ay, bakit tayo? Tatlo! Wala na yung karamat siya! Bakit pinapalis na ako? Wait ka na pala. Hindi naman yung chapter next year. Kung nag-tenyo pa. Ay! Ron! Cut! Cut! Ikat niyo po yan. Meron lang po. Ano yun? Saan ka nasayin sa Vikings? Kating sa'yo ba? Meron mo na kaya? Ito naman yun. Wait, kailangan kasi namin manalo na pala-save na kami sa Vikings eh. Ano? Nung third set ka, ano sabi ko? Alam ko yun ang dog show. Hindi, promise ko lang nung third set na nasa kota ko. Wala na kayo? Nung sabi ko, parang namumukha yung Vikings namin. Totoo! Walang lumero. Tapos yung Vikings namin, hindi makumukha ata ang Sabado. Oo, wala na nga yung pero! Kaya, naganahan kami kasi kanta kami. Ay, patulad ko ngayon. Pasara na po yung Vikings! Tama na! Alam na kakain. Napakita yung pagkumbaga yung friendship niya for decades long na pagkakasama. Sobrang saya lang kasi yun nga, may nakaka-appreciate sa amin kasi matagal na kami magkasama ni Dexter na yun na since elementary. So, kilala ko na yung ano niya, yung self niya, yung baho niya, yung budhi niya, kilala ko na. So ano lang, sobrang saya lang kasi nag-harap kami sa finals, hindi man kami naging mag-teammate. Pero at least, nagtapat kami. And talagang nakita ko binigay niya yung best. Huwag ka maiyak bakla! Totoo to! Yung na binigay niya yung best niya na talagang nakita ko na kung paano niya dalhin yung team niya. Kasi siya yung team captain. Hindi naman siya ganyan ng elementary kami. Actually, team captain din namin ng elementary kami. Bakla, masungit yan! Patara yan! Lagi kami pinapagalitan yan talaga. Pagparusa-parusa. So, I'm sorry, Nervous. So, alam ko kung gano'n yung takot sa kanya ng mga bata sa USC talaga. Okay, matakot dito! Tanungin niyo yung mga bata. Nagbago naman na, change person na siya. Version 2.0 na siya. So, yun lang, sobrang saya lang talaga. Ayun na naman siya. Gabi face. Ano, siguro, sana proud yung sila Kuya Henry, yung mga talagang nagtyaga sa amin nung elementary. Parang nung elementary ako, parang hindi ko in-expect na
maglalaro tayo sa ganitong university ba na dati matay lang ang gusto natin. Dati po tulad lang kami sa Kings. Kings lang po ang dreams ko namin before. Ayun, nagbunga naman lahat and proud din ako kay Beth. Kasi kala ko magle-libero lang siya. Kasi kung nakikita niyo sa picture, ang laki niyang libero. Pero, ayun. Nag-change kami ng roles. Nilaban niya yung pagiging strength. And sana ano ba to? Bakit tayo nakikita naman to? Mamamatay na pa tayo. Sorry, Hindi, sana pagpatuloy lang natin yung passion natin sa paglalaro. And sana... Bakit wala naman na kanina? Bakit parang last nakita na namin ito? Ano ba? Wala, huwag tayo matagal sa pag-pursue ng dream job. Kasi job na yung ngayon. Yung sa BBL. So, Uy, cut!